Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programang My Morning Manna with Pastor OG, maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostal Subjordan at sa lahat po ng ating mga kababayan sa Pilipinas at sa mga lahat ng sumusubaybay at mga mananampalataya sa buong mundo. Magandang araw po at welcome po sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 10, ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin ito, pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang topic ko po sa umagang ito, the lost one. Dito po hindi po sinasabi yung the lost 2, the lost 3, the lost 1,000, the lost one. There is the power of one. Para sa ating Panginoon, napakalaga po ng isa. Kaya po wag po nating i-underestimate ang ating sarili at sabihin natin, hindi naman ako mahalaga sa Diyos. Kasi po sa Biblia po, sinabi po no, na ang isang tao na wala ng isang tupa, iniwan ang 99 para lang sa isa. Kasi sinabi ng Diyos, aanhin ko pa yung mga taong hindi na kailangang magsisi. Ang kailangan ko yung mga taong magsisisi. Ang hinahanap po ng Diyos ngayon ay mga pusong handang lumapit at magpakubaba sa Kanya. The lost one. Do you consider yourself as the lost one? O nawala? Maaaring siguro masasabi natin nasumpungan na tayo ng Diyos. But there are times na tayo po'y nawawala ng ating sariling landas. No? Minsan, nababackslide tayo kung tayo mananampalataya. At kung hindi man tayo mananampalataya, siguro po, tawag sa atin is the lost one because we haven't yet been found by God. Sa totoo po, hindi po tayo ang nakasumpong sa Diyos. Ang Diyos po ang talagang nakasumpong sa atin. Siya po ang unang naghanap sa atin. Hindi po tayo ang naghanap sa Diyos. Kaya po, napakahalaga na intindihin natin na ang isa pong kaluluwa ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Sinabi po doon sa Biblia na mayroong malaking kagalakan sa langit dahil sa isa na nagsisisi. Ibig sabihin, ang hinahanap ng Diyos ay puso na handang magsisi. Kasi kahit sabihin pa natin, nagsisimba yan, pumupunta sa simbahan, kung ang puso nyo naman po ay hindi nagsisisi sa harapan ng Diyos, wala pong kagalakang mangyayari sa langit. Kaya po ang drive natin sa ating pangangaral, dapat maintindihan natin na pagsisisi talaga. No, ituro sa lahat ng tao ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Bakit yun po ang hinahanap ng Diyos sa atin? No? Ang mga nawawala, ito yung mga taong nangangailangang magsisi. Ito yung mga tao na naliligaw na ng landas. sa wika pa natin, naliligaw ng landas, no? Itong mga taong ito ay nangangailangan ng patnubay. Itong mga taong ito kailangan ng gabay. No? Tulad ng isang tao ditong nawala ng isang tupa, iniwan niyo po yung 99 sa ilang para lang hanapin ang isang tupa. At nung hinanap niya ito, kahit saang sulok, saan man siya napunta, nung nakita niya na, nilagay niya sa kanyang balikat, hindi niya po hinayaang maglakad. Inaruga niya po, dinala niya po at binalik sa bahay nila. At sinabi niya,
tinawag niya ang buong sambayanan at sinabi niya, mag-celebrate tayo. Dahil ang isang tupang nawala ko ay ngayon nasumpungan ko na. Ganon din po sa isang Kristiyano na minsan tayo po'y nawala sa harapan ng Panginoon, pero ang Diyos po ay naghahanap ng pamamaraan upang tayo'y muling ibalik sa kanyang paanan. Sa ano pong pamamaraan tayo binabalik ng Diyos? Minsan po, nakakarinig ka lang ng isang musika, doon yun ang naghatid sa iyo upang makabalik sa Panginoon. O di kaya, minsan, isang krusada na ginanap sa inyong barangay at nagkaroon ka ng opportunity na marinig ang salita ng Panginoon. O di kaya, isang awitin sa radyo na minsan humipo sa puso mo at nagkaroon ka ng opportunity na lumapit sa Panginoon. Bakit? Nasumpungan ka ng Diyos. So marami pong panahon po tayo hinahanap ng Diyos. Maaring minsan gagawin ng Diyos is problema ang ilalagay niya. Sa totoo lang po, ang Diyos ay napakabuti po sa atin. Kung tatandaan niyo po, kahit tayo nababackslide, pinagpala niya pa rin tayo. Bakit? Nang sa ganun maintindihan natin na despite sa ating ginawa, nandun pa rin siya nagpapapala sa atin. No? At minsan yung mga panahon na yun, sabi nga ng Bible, the goodness of God leads us to repentance. Nung napansin natin, napakabuti pala ng Panginoon, tayo nagsisi. Pero kung halimbawa, kahit ilang bisis na kabutihan ginawa ng Diyos, hindi pa rin tayo nagsisi, ang sasunod na gagawin ng Diyos, hindi na pagpapala ang ibibigay, kundi pagpapalo na. No? Kung ngayon, pagpapala, para ka lang makinig, pero later on, ang ibibigay ng Panginoon, alam niyo po, pagpapalo. Nang sa ganun, makaalala tayo sa Kanya. Kaya po, ang challenge ko po sa bawat Kristiyano ay maglingkod tayo ng may katuwiran sa Diyos. At let's celebrate that we are found by God. Sinama po dito sa isang kwento yung isang babaeng nawala ng isang pera no sa kanyang sa 10. May isang babae na may 10 salaping pilak at nawala yung isa. So ang ginawa niya, hinanap niya po ang buong tahanan, nilinis niya para lang masumpungan itong isa. Ganun po ang kailangan ng paghahanap, no? Ganun po ang sistema ng paghahanap na ginawa niya. At nung masumpungan niya na, sinabi niya, halika kayo mga kaibigan, magsaya tayo. Kasi itong babaeng ito, para sa kanya, yung siyam ay walang pakinabang kung hindi masumpungan yung isa. Kasi it's about stewardship. Hindi siya naging mabuting katiwala sa bahaging ito. Pero kung titingnan natin sa other aspect also, para tayong yung pilak na nawala, no? Na ang problema talaga is the negligence of the woman. Sa una kasi is, ang problema nasa tupa. Dito sa pangalawang kwento, ang problema, nasa mismo, babae na mismo ang nakawala. Pero, kung titingnan nyo po, hinana pa rin. Ano pong ibig iparating at ipakita dito sa atin? Pinapakita lamang po dito, ng Diyos po, ay nalulugod kahit gaano pa kaliit ng value na tinitingnan natin sa ating sarili. Sabi natin, isang pilak lang naman ako isang sintabo lang naman ako sa harapan ng Diyos. No. Para sa Diyos, mahalaga po tayo. Para sa Diyos, hindi porke mayaman siya, mas mahalaga sa Diyos at tapos tayo mahirap, hindi tayo papansinin ng Diyos. No, mali po tayo dyan sa pagkakaintinding yan. Sa harapan po ng Diyos, tayo pong lahat ay mahalaga sa Kanya. Walang malaki, walang maliit po. Para sa harapan ng Diyos, tayo pong lahat ay pantay-pantay. Hinanap tayo ng Diyos, naghanap siya ng mga pamamaraan upang tayo po ay muling ibalik niya sa Kanyang paanan. Kaya po, tandaan natin na the lost one ay nawala nga, pero naghanap ang Diyos ng pamamaraan upang sila ibalik. Ngayon, nung tayo hinanap, what will be our response? Paano ba tayo mag-response doon sa pagkatawag ng Diyos? Paano ba tayo mag-response doon sa tinatawag na pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoon? I want to tell you and to challenge you once again na mayroong kagalakan sa langit if there is someone, no, the lost one, that will repent. And now, kung ikaw ay nasumpungan na, maghanap ng iba. Reach out other people so that they can also be found at magkaroon ng kasayahan sa langit dahil sa isang natagpuan. Remember this, that one soul being saved in Christ Jesus matters most to God. Because he that winneth soul is wise. Kung makapagdala tayo ng isang kaluluwa sa paanan ng Diyos, magkakaroon po ng malaking kagalakan sa langit because the lost one was found. Ito po, minsan pa si O.G. Solitario na muli pong magsasabi sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay, huwag po natin kalimutan ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa programang ito.